Good morning, good morning, good morning. Rest day namin ngayon. Maaga kaming gumising kasi may schedule kami pa-massage for today's video. Kaya heto, nagpe-prepare na ako ng aming breakfast para makakain muna kami bago umalis. Hindi naman ako magluluto ng breakfast kasi hindi naman kami nakapag-dinner kagabi kaya iniinit ko na lang yung food kagabi. Yan, may suman pa. Tapos itong rice, dito ko na lang din initin sa microwave. Si Mr. nagluto siya ng sunny side up egg. Kapag rest day namin, halos di na kami nakakapag-dinner kasi tuloy-tuloy na yung tulog namin. Gising na kami ng madaling araw. And sa breakfast, okay na sa akin pritong tilapia kagabi. Pero baka nga daw kulangin, kaya nag-fried egg si Mr. At nag-init na ako ng water para sa kape. Ayan, tinimplahan ko na rin si Mr. Yung kapatid ko nga pala, ginigising ko na si Bobby. Pinapasabay ko na kumain kasi sasama daw siya sa amin for today's lakad. So yun nga, nag-breakfast na kami, naligo at diretso na kami dito sa Saba Massage San Jose del Monte, Bulacan. With my Sisi Bajoy and ang seryoso kong Mr. And also with my brother Jan. Hindi kasi nakasama si Hides, may slot pa kaya si Bajoy na lang yung pumalit. Sakto, gusto din niya talagang magpamassage and online lang daw yung class niya later. Ayan, kwentuhan kulitan muna sila ng kanyang kuya. At maya-maya pa nga ay pumasok na rin kami para simulan na ang aming whole body massage. Here's my sister, guys. Okay. First time niya guys magpa-massage. So, how's your experience? Okay. Parang tawag dito, gumaan yung katawan. O, diba? Gumaan daw yung katawan. Nabawasan kaya? Or gumaan yung pakiramdam? Sabi nga ni Bobby, ang galing daw na nag-massage sa kanya. Sobrang soft ng kamay. Anyways, nauna na nga pala yung kapatid ko, si Jan at si Bajoy kasi nakamotor sila. Kami naman dumaan pa dito sa hardware para bumili nitong extension wire. Para to sa Christmas light sa labas, nadala kasi ni tatay yung sa amin yung pinakamahabang extension wire. At dito pala sa hardware, pag bumili ka, hindi pa siya buo. Ayan, parts lang yung pwede mong bilhin. Pwede ka naman bumili ng buo na, kaya lang maiksi ba? So yun, bumili kami ng parts lang, may wire, may plug. Sabi ni Mr. siya na daw ang magkakabit. Medyo nag-aalala nga ako paano kung hindi maayos or mali yung kabit. Sabi niya basic. Dumaan na rin pala kami dito sa palengke para bumili ng pang dinner. And almusal or merienda, bumili na kami ng saging na saba. At request nga ni Mr. sabaw na maasim, inihaw na bangus or manok. Dadaanan pala namin yung pinalaundry. Tapos may nakita kaming Japanese cake. Huli kong natikman ang Japanese cake sa Mindoro pa. Kaya tikman natin dito sa Bulacan kung ano ang lasa ng Japanese cake nila dito. 6 pesos each lang, guys. So far, so good naman para sa 6 pesos. Pero mas masarap yung sa Mindoro. Uy. At ito na nga, magka-claim na kami ng pinalaundry namin. Then, uwi na agad sa bahay kasi marami pang gagawin. Uunahin ko na muna i-prepare ang aking lulutuin. So, instead na bumili ako ng talbos ng kamote or kangkong dun sa palengke, mas gusto ko pumitas na lang dito sa likod bahay. Fresh na fresh pa siya, guys. Oh. Sabi nga ni Mr. bumili na lang daw kaysa naman mahirapan pa ako magpitas. Uy, mas gusto ko magpitas yan, oh. Sinimulan ko nang himayin itong talbos ng kamoteng pula na kinuha ko sa likod bahay. Mas gusto ko talaga yan, yung talbos ng kamoteng pula. At sabi nga ni Mr. inihaw na bangus or inihaw na manok. Nag-ihaw na ng bangus yung kapatid ko last week kaya sabi ko manok naman yung ihawin ko. At hindi ko na siya iihawin sa uling, sa oven na lang, sabi ko kay Mr. Kasi may pasok pa kami later, ano na. Ang hirap naman kung iuling ko pa yan. Pag sinalang mo sa oven, meron na yan timer, maluluto na siyang kusa. Di na kailangang bantayan, paypayan, or what. Anyways, ayan, minarinig ko na yun, set aside muna. Unahin ko na muna itong sabaw asim na gusto ni Mr. Sinampalukang manok lang din to, guys. Apakadali lang nito lutuin. Syempre, parang sinigang lang, may kamatis, sibuyas. Tapos, nor sinigang mix and talbos ng kamoteng pula. Pwedeng pechay din yung ilagay, pero yan yung available sa likod bahay, kaya goods na yan. At ilang saglit pa, luto na siya. Si Mr. naman, busy siya sa pag-assemble ng wire na binili namin kanina. Paano kung mali yung kabit? Sila bibiling extension talaga. Meron sa mall, pero mahal. Gagastos ka 500 extension at napaka-exit. Ayan, nag-explain siya, guys. Ito, kapag DIY,
Mura ka, 300 lang. Oh, DIY. Anyways, meron akong Japanese cake. So, yan nga yung Japanese cake na nabili namin bago kami umuwi. Teka, at isasabit ko muna pala itong saging dito sa banana holder. Ang cute, no? Para hindi nalalamog yung saging kapag nakalapag lang. So, ito, may pa banana holder ako. At yan nga, magmemeryenda ko muna kami saglit bago magayos or magkabit ng Christmas light and garland dun sa labas. Si Mr. naman seryoso sa pagkakabit or pag-assemble nitong extension wire. Siguro maya-maya isalang ko na din sa oven yung aking nakamarinate na chicken. After 30 minutes na lang siguro or an hour, tapos pabantayan ko na lang sa kapatid ko kasi kailangan na namin matulog. Matapos ni Mr. i-assemble yung extension wire, pinalabas niya na sa akin yung mga garlands na ikakamit nila dito sa labas. Napansin ko nga itong mga halaman, medyo malalugo na siya dito sa harapan. Kaya naisip ko na tanggalin ko na lang yung malalaking halaman dito, bawasan ko, tapos ipinalagay ko sa kapatid ko dun sa likod bahay. Ayan, tapos konting linis, konting walis, mabilisan lang kasi nga kailangan pa matulog. At dumating nga si nanay, ayan, nabigyan ko pa siya ng halaman na itatanim. Sabi nga ni nanay, meron palang contest dito sa Sunnyfield, pagandahan ng Christmas decor sa labas ng bahay. Ay, hindi kami ready. Basta gusto ko lang may Christmas lights dyan sa labas. Hindi kami ready sumali sa contest kasi hindi ko naman napaghandaan yan. At isa pa, hindi rin kami bibili ng bagong Christmas decor. So, last year pa yan, yung mga ginamit namin. Short kami sa budget, kaya simplihan lang natin. Siguro pag nakalipat na kami sa bagong bahay, yun, pwede na kaming sumali sa mga pa-Christmas decor na yan. Anyways, ayan nga, nagwalis-walis na ako. Si nanay tumulong na rin sa pagtanggal ng mga damo-damo kasi nagmamadali na ako. Mabilisan lang talaga, wala kami masyadong time. At ayan na yung kapatid ko, umakyat na siya dyan para ikabit yung garland kasi kung si Mr. yung aakyat dyan sa bakod, uy, giba, hindi kakayanin ng taba. Iniisip ko nga kung ilalagay ko pa tong tarpaulin na malaki ng ice cream. Sabi ko, wag na lang pala, yan na lang maliit. At tinulungan ko na rin si Mr. dito sa garland. Ayan, ibubukad lang yung mga dahon-dahon kasi masyadong naka-fold. After nito, isasalang ko na yung chicken sa oven. Ang gusto talaga ni Mr. iuling namin. Uy, wag na. Ay, nakuha ko naman yung gusto niya. Mang inasal pala ang peg. Gusto ng aking mister. 'Di ba? Sabaw asim tapos inihaw na manok. May natira pa ako nitong blue foil na to. Pinipilit kong ilagay. Di naman maganda kasi kulang. So, wag na nga lang. Then, iniisip ko kung lalagyan ko pa siya ng flower. Pero kasi, hindi ko na rin tinuloy. Nilagyan na lang ng Christmas lights, Christmas curtain lights nga pala yun. Tapos, tinitrim ng kapatid ko yung halaman na masyadong malago. Anyways, pumasok na ako sa bahay. Iniwan ko na sila doon kasi prepare ko na itong aming dinner. Ayan, nireheat ko lang yung oven. Tapos, isasalang ko na yung minarinade ko na chicken. Ayan, guys. Isasalang ko lang to sa oven. Tapos, papabantayan ko lang sa kapatid kong si Bajoy. Si Mr. naman, pinapagmadali ko na siya sa pagkakabit nila ng Christmas lights or iwan na lang din sa kapatid kong si Mikoy para makapagpahinga na kami at makatulog at maya-maya nga pagising namin. Ito na guys, ang malamang inasal na request ni Mr. Ininit na lang din yung sabaw asim, yun, yung sinampalukang manok. Hindi na kami nag-lunch, ewan ko yung kapatid ko nag-lunch ata, sinampalukang manok yung kinain nila. Kami kasi busog pa naman, so ayan, gising na kami, nakatulog na kami ng mga siguro 3 hours. Pwede na yun. Sarap nito, sinampalukang manok. Ayan, magdi-dinner lang kami and papasok na sa work. So, yun lang ang aking a day in my life for today's video. Kain po tayo. Thank you for watching. Bye!